Napansin niyo na ba kung paano ang isang simpleng pangungusap ay kayang gawing nagngingit-ingit na halimaw ang isang taong kampante sa sarili? O kaya naman, mapipilitan itong tumahimik at mamimilog na lang ang mata sa pagkalito? Kung nakikipag-ugnayan ka sa isang narcissist, alam mo na hindi gumagana dito ang karaniwang patakaran sa pakikipag-usap. Walang silbi ang lohika. Ang emosyon mo ang ginagamit nilang sandata laban sa iyo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong mga espesyal na stop words? Mga linya na talaga namang hindi kayang tiisin ng mga narcissist. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 20 ganyang phrases. Ito ang tinatawag na verbal weapon para sa self-defense. Humanda na kayo. Ang ilan sa mga ito ay mukhang napakasimple, pero ang epekto talagang nakakagulat at di mo aakalain. Panoorin ninyo hanggang sa huli dahil ang pang-20th 20th phrase ay parang nuclear button na sisira sa kanilang ego. Handa na ba kayong malaman ang sikreto? Simulan na natin. Bago tayo dumiretso sa listahan, pag-usapan muna natin ng mabilis ang mekanismo sa likod nito. Bakit ba sumasagot o nagre-react ang isang narcissist sa mga salita? Parang wala siyang pakialam sa opinyon mo, hindi ba? Pero isa itong ilusyon. Ang isang na narcissist ay parang lobo. Mukha siyang malaki at mahalaga, pero sa loob ay puro hangin. Nananatili lang siyang buo dahil sa presyon mula sa labas, dahil sa atensyon at emosyon na binibigay mo. Ito ang tinatawag na narcissistic supply. Kapag nakikipagtalo ka, umiiyak o nagpapaliwanag, mas lalo mong pinapalaki ang lobo na iyan. Pero ang mga phrase na tatalakayin natin ngayon ay parang karayom. Hindi nila pinapakain ang narcissist ng emosyon. Sa halip, naglalatag sila ng matigas na hangganan ng realidad. At ang realidad para sa isang narcissist, ang pinakakinatatakutan niyang kalaban. Nabubuhay siya sa isang katang-isip na mundo kung saan siya ang hari at ikaw ang kanyang tagasunod. Kapag sinabi mo ang mga phrase na ito, winawasak mo ang kanyang pantasya. Ibabalik mo siya sa lupa mula sa langit. At iyan ang nagdudulot ng matindi niyang reaksyon mula sa matinding galit hanggang sa tuluyang pagkamanhid o pagkatulala. Ang trabaho mo ay bigkasin ang mga salitang ito ng kalmado. Walang halong emosyon. Dahil ang katahimikan mo mismo ang magpapalakas sa epekto ng mga salita. Kaya, heto na ang unang phrase. Ito ay maikli pero sobrang lakas na salita. Hindi. Simpleng hindi lang. Walang paliwanag, walang pasensya, at walang dahilan. Sanay ang mga narcissist na marinig ang hindi bilang simula lang ng negosasyon. Para sa kanila, ang pagtanggi mo ay isang hamon na kailangan nilang lagpasan. Inaasahan nila na magsisimula kang magpaliwanag kung bakit hindi mo magagawa ang isang bagay. Halimbawa, hindi ko kaya kasi may ginagawa ako o kasi pagod ako. Sa sandaling nagbigay ka ng rason, sisimulan na agad itong atakihin ng narcissist. Sasabihin nila na hindi importante ang ginagawa mo at ang pagod mo ay wala lang, baliwala, pero subukan mong sabihin lang ng hindi. Gusto mo bang pumunta ngayon din? Hindi. Gawin mo ito para sa akin. Hindi. Dito sila nagkakaroon ng short circuit. Hindi nila alam kung saan sila kakapit. Wala kang ibinigay na materyales para sa kanilang manipulasyon. Ito ay pagpapatunay ng iyong kalayaan. Sinasabi mo sa kanila na isa kang individual na may karapatang pumili. Sa isang narcissist na tinitingnan ka bilang extension lang nila,
Isa itong matinding shock. Tandaan, ang hindi ay isang buong pangungusap. Period. Ito ang pangalawang parirala. May iba akong pananaw tungkol dito. Ano ba namang malaking bagay iyon? Natural lang na hindi magkasundo ang mga tao. Pero sa isang narcissist, ito ay isang personal na pag-insulto. Sa mundo niya, iisa lang ang tama, at iyon ay ang sa kanya. Kapag nagpahayag ka ng sarili mong opinyon, sinisira mo ang ilusyon niya na alam niya ang lahat. Inaasahan niya na magiging salamin ka lang na nagre-reflect ng kanyang kadakilaan. Pero biglang nagsalita ang salamin gamit ang sarili nitong boses. Kaya maghanda ka. Susubukan niyang kumbinsihin kang bobo ka. Sasabihin niya na wala kang alam. Pero hindi mo trabaho na makipagtalo kung sino ang tama. Ang trabaho mo lang ay kilalanin ang katotohanang nagkakaiba kayo ng pananaw. Maaari mo pang idagdag, napakaganda ng mundo dahil magkakaiba tayo. Mababaliw siya sa linyang iyan dahil hindi niya matanggap ang pagkakapantay-pantay. Kailangan niyang manatili sa itaas. Pero ilalagay ka ng pariralang ito sa parehong antas. Hindi ka nasa ilalim, kundi katabi niya. At iyan ay sobrang hirap niyang tanggapin. Ang ikatlong bahagi ay nakatuon sa pagdepensa laban sa gaslighting. Ito ang simpleng linya. Iba ang pagkakaalala ko. Talagang mahilig ang mga narcissist na baguhin ang kasaysayan. Pipilitin ka nilang paniwalain na hindi nila kailanman sinabi ang masasakit na salita o baka raw guni-guni mo lang ang lahat. Gusto nilang pagdudahan mo ang sarili mong memorya at ang iyong sariling pag-iisip. Pero kung pumasok ka sa mainit na debate, na makikipagtalo ka ng todo para lang patunayan ang katotohanan, tiyak na matatalo ka. Sisigawan ka lang nila o lalo ka lang guguluhin. Sa halip, sabihin mo ng kalmado, naririnig ko ang panig mo, pero iba ang pagkakaalala ko. Napakalaki ng kapangyarihan sa linyang ito. Hindi mo siya direktang tinatawag na sinungaling na tiyak na magpapagalit sa kanya ng matindi. Pero hindi ka rin sumasang-ayon sa mga pinagsasabi niya. Matatag ka sa iyong sariling realidad. Ipinapakita mo na kontrolado mo ang sarili mong pag-iisip. Ito ang nagpapawalang bisa sa gaslighting. Gumagana lang ang gaslighting kapag nagsimulang magduda ang biktima. Sa linyang ito, ipinapakita mong wala kang pagdududa, na nagtitiwala ka sa sarili mo. Ang ikaapat na parirala, nalulungkot ako na ganyan ang nararamdaman mo. Isa itong napakagaling na taktika. Madalas ginagamit ng mga narcissist ang kanilang emosyon bilang sandata. Maaari silang magpanggap na biktima at sisisihin ka sa sakit na nararamdaman nila. Halimbawa, dahil sa iyo, nalungkot ako o sinira mo ang araw ko, ang gusto nilang mangyari ay makaramdam ka ng matinding pagkakasala at magmadali kang ayusin ang lahat. Kadalasan, kaagad kang humihingi ng tawad. Pero subukan mong gamitin ang pariralang ito. Nalulungkot ako na ganyan ang nararamdaman mo. Pansinin ang pagkakaiba. Hindi mo sinasabing, pasensya na kung nasaktan kita. Hindi mo inaako ang responsibilidad para sa reaksyon niya. Nagpapakita ka ng magalang na pakikiramay, pero nagdidistansya ka. Sa ganitong paraan, ibinabalik mo sa narcissist ang responsibilidad para sa sarili niyang emosyon. Galit ka? O sige, pakiramdam mo yan, ikaw ang bahala dyan. Sinisira nito ang nakasanayang senaryo na palagi mo siyang iniikutan ng may pag-iingat. Naiwan siyang mag-isa kasama ang negatibong damdamin niya at siguradong
hindi niya ito gugustuhin. Ikalimang punto, hindi ako magpapatuloy sa usapang ito hanggat sumisigaw ka. Ito ang tinatawag na real-time boundary setting. Gustong-gusto ng mga narcissist na gamitin ang galit para takutin ka. Ang pagsigaw, pang-iinsulto, at agresibong tono, lahat ng yan ay kasangkapan nila para ikaw ay supilin. Kung titiisin mo lang yan o sasagot ka ng pasigaw, panalo na siya. Matagumpay ka na niyang nahila sa gitna ng gulo at kaguluhan. Pero sa linyang ito, umaalis ka sa laro. Nagtatakda ka ng kondisyon. Gusto mo ng atensyon ko? Magpakatino ka. Hindi lang mahalaga na sabihin mo ito, kailangan mo ring gawin. Kung patuloy siyang nagwawala, ibababa mo ang telepono o lalabas ka ng silid. Dinidresyur mo siya parang bata. Ipinapakita mo na ang paglapit sa iyo ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan. Sanay ang narcissist na hindi ka aalis o iiwan. Kaya ang pagiging handa mong umalis at putulin ang kontak ang pinakakinatatakutan niya sa lahat. Ito ang kumpletong pagkawala ng kontrol. Ang ika-6 na tip o parirala ay napakasimple pero nakakagising sa katotohanan. Ito na yon. Hindi ito tungkol sa akin. Napakahusay ng mga narcissist sa projection. Ibig sabihin, ipinipinta nila sa iyo ang sarili nilang kapintasan o pagkukulang. Kung ang isang narcissist ay makasarili, ikaw ang sisisihin niyang makasarili. Kung siya ang nagloloko o nangangaliwa, siya naman ang magseselos sa iyo kahit kanino o kahit saan ka tumingin. Kapag nakarinig ka ng sunod-sunod na akusasyon, napakadaling magsimulang magpaliwanag at magdepensa. Pero huminto ka, huminga ng malalim, at sabihin mo, hindi ito tungkol sa akin, parang sarili mo ang sinasabi mo. Sa pagsasabi nito, ibinabalik mo sa kanya ang salamin. Tumanggi kang tanggapin ang nakalalasong regalong ito. Isipin mo na parang may inaabot siyang sako ng basura sa iyo. Huwag mo lang itong kunin. Hayaan mong siya mismo ang humawak ng basura. Ang linyang ito ay nangangailangan ng panloob na kumpiyansa. Kailangan mong kilalanin kung sino ka talaga para ang mga salita ng narcissist ay tumalbog lang sa iyo, parang batong inihagis sa pader. Nakakalito ito sa kanya dahil sanay siyang tinatanggap mo agad ang lahat ng projection niya ng walang pag-alinlangan. Ika-7 phrase. Pag-iisipan ko muna yan. Mahilig na mahilig ang mga narcissist na gumawa ng pekeng pagmamadali o artificial urgency. Mga linyang tulad ng, sagutin mo na ako ngayon, magdesisyon ka na agad, gawin mo yan bago matapos ang araw. Minamadali ka nila para wala kang oras na mag-isip ng kritikal at hindi mo mapansin na minamanipula ka na pala. Ang pagmamadali ang taktika nila sa panggigipit. Ang phrase na pag-iisipan ko muna yan ay parang isang stop button o emergency brake. Binabagalan mo ang takbo ng oras. Nagkakaroon ka ng sandaling pahinga. Sinasabi mo, ang oras ko ay akin. Magdedesisyon ako kapag handa na ako at komportable, hindi dahil nagmamadali ka. Ito ang mismong nagpapahina sa kontrol na hawak nila. Pipilitin ka pa rin nila. Ano pa ba ang iisipin mo? Ang linaw-linaw naman. Pero ulitin mo lang, parang sirang plaka. Naiintindihan ko, pero kailangan ko ng oras para makapag-isip. At huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang muna. Ibinabalik nito sa iyo ang kontrol sa sitwasyon at pinoprotektahan ka mula sa mga padalos-dalos na desisyon na pagsisisihan mo lang sa huli. Narito ang pang-8 na parirala. Hindi ako magbabago ng isip dahil lang sa galit mo.
Madalas, ang mga narcissist ay kumikilos na parang mga batang 2 taong gulang na nasa loob ng isang tindahan ng laruan. Kung hindi nila makuha ang gusto nila, magsisintunado sila at mag-iinarte. Kadalasan, natatakot ang mga matatanda sa tindi ng galit ng iba, kaya sumusuko na lang sila, makamit lang ang katahimikan. Siyempre, ito mismo ang inaasahan ng narcissist. Ginagamit niya ang galit bilang isang instrumentong pangingikil o blackmail. Sa pagbigkas ng pariralang ito, inilalabas mo ang alas mo. Pinapakita mong kita mo na ang lahat ng manipulasyon niya. Ang mensahe mo ay, alam kong galit ka, pero hindi yan uubra sa akin. Dahil dito, nawawalan ng bisa ang pinakamalakas niyang sandata. Isipin mo na lang ang mukha niya kapag napagtanto niyang wala nang natatakot sa nakakatakot niyang dagundong. Nagiging isang pasaway at spoiled na bata siya mula sa pagiging nakakatakot na tirano. At iyan ang posisyon ng kapangyarihan na iyong inuokupa. Pang-siyam na linya. Salamat sa iyong opinyon, isa sa isip ko yan. Ito ang perpektong sagot sa mga payo at kritisismo na hindi mo naman hiningi. Mahilig talagang mamintas ang mga narcissist. Maaari silang magbigay ng mga linyang, ang pangit ng gupit mo. Hindi mo alam paano magpalaki ng bata. Hindi ka marunong gumastos ng pera. Nagpapanggap silang nagmamalasakit. Pero ang totoo, paraan lang yan para bumaba ang iyong self-esteem. Kapag nag-umpisa kang magdepensa, inaamin mo na mahalaga sa iyo ang opinyon niya. Pero kung sasabihin mo ang linya na, yan sa neutral na tono, ginagawa mong white noise lang ang sinasabi niya. Parang sinasabi mo sa kanya, narinig ko na yan. Ilagay mo muna sa inbox ko, titingnan ko mamaya. O baka naman itatapon ko na lang. Hindi ka nakikipagtalo, pero hindi ka rin sumasang-ayon. Ito ang tinatawag na gray rock technique. Nagiging boring ka at walang emosyon. Ang inaasahan ng narcissist ay drama, pero ang nakukuha niya ay isang bureaucratic response o sagot na walang kalatoy-latoy. Nakakabuwisit yan sa kanya ng sobra. Pang-10 tip, hindi ko ipapaliwanag ang desisyon ko. Ang mga narcissist, naniniwala silang obligasyon mong mag-report sa kanila ng bawat galaw mo. Bakit mo binili ang gatas na yan? Bakit diyan ka dumaan? Bakit ganyan ang suot mo? Hihingi sila ng paliwanag para lang makahanap ng butas at para mapatunayan na mali ka. Pero ang totoo, adult ka na. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng kahit ano. Kapag binanggit mo ang linyang ito, isinasara mo ang pinto sa mukha niya. Inaalis mo sa kanya ang impormasyon. Ang impormasyon ay kapangyarihan. Kapag mas kaunti ang alam niya sa motibo ng mga ginagawa mo, mas maliit ang hawak niya sa iyo para kontrolin ka. Naglilikha ito ng sarili mong espasyo ng privacy at kaligtasan. Hihingi siya at magdidemand. May karapatan akong malaman, pero kalmado kang sasagot. Hindi, ito ang personal kong desisyon at ipagpapatuloy mo ang ginagawa mo. 11 teknik. May karapatan kang mag-isip ng ganyan. Ito ay isang uri ng pagpapatunay sa opinyon, pero mas malalim ang epekto nito. Halimbawa, kapag nagpaparatang ang isang narcissist ng mga walang katuturang akusasyon, tulad ng, hindi mo ako minahal kailanman o isa kang makasarili, ang inaasahan niya, ididepensa mo ang sarili mo at sasabihin mo, mahal kita, tingnan mo nga ang lahat ng ginagawa ko. Pero subukan mong kilalanin ang karapatan niya na magkaroon ng ganoong pag-iisip.
hindi ang mismong ideya niya. Sabihin mo, may karapatan kang mag-isip ng ganyan. Dahil dito, nalilito siya at nababago ang focus. Hindi mo pinapatunayan na makasarili ka nga. Ang pinatutunayan mo lang ay pwedeng mangyari ang kahit anong bagay sa isip niya. Iyan ay teritoryo niya sa isip at hindi ka na makikialam diyan. Ipinapakita nito na lubusan kang independyente sa anumang paghuhusga niya. Ang mga iniisip niya ay problema niya, hindi mo iyan realidad. Ito ang pinakamataas na antas ng emotional detachment o pagiging emotional na walang pakialam. Ikalabing-dalawang parirala. Ano ang goal mo ngayon? Madalas, tinatago ng mga narcissist ang kanilang pang-aasar at agresibong atake sa likod ng mga biro o simpleng pahayag. Halimbawa, ay, ang laki mo na ngayon, pero bagay naman sa iyo ang pagiging chubby. Kapag nagalit ka, ang isasagot lang niya, wala ka kasing sense of humor. Direktahan mo siyang tanungin, ano ba talaga ang intensyon mo sa sinasabi mo? O ano ang gusto mong mangyari sa comment na iyan? Dahil sa tanong na iyan, mapipilitan siyang lumabas sa lungga niya para kang nagtutok ng flashlight, direkta sa nakatago niyang motibo. Ayaw ng mga narcissist na nabubuko sila. Kailangan niyang umamin na gusto kanyang saktan, na bihirang-bihira nilang gawin o magsisimula siyang magbigay ng palusot na walang kwenta. Sa huli, ikaw ang nakakuha ng inisyatiba. Hindi ka na biktima ng pang-aasar. Ikaw na ngayon ang investigador na nagtatanong ng mga nakakabahalang tanong. Ikalabintatlong parirala. Nagtitiwala ako sa aking kutob. Sistematikong tinatanggal ng mga narsisismo ang koneksyon mo sa iyong panloob na gabay. Sinasabi nila, guni-guni mo lang yan. Sobra ka kasing sensitibo. Inimbento mo lang yan lahat. Ang gusto nila, sila lang ang maging tanging gabay mo sa buhay. Pero kapag nagdeklara ka ng pagtitiwala sa sarili mong kutob, nagkakaroon ka ng isang akto ng pagre-rebelde. Ang sinasabi mo, mas mahalaga ang boses ko kaysa sa boses mo. Ito ang pundasyon mo sa pagbangon mula sa pang-aabuso. Kahit na magkamali ka, ito ay sarili mong pagkakamali at sarili mong karanasan. Hindi kayang kontrolin ng narsis ang anumang nasa loob mo. Ang iyong kutob ay isang teritoryo na bawal siyang lapitan. Pinapalakas ng pariralang ito ang iyong tiwala sa sarili at nagpapaalala na kaya mong gabayan ang sarili mo sa buhay. Ikalabing-apat na parirala. Pwede nating pag-usapan yan kapag kalmado ka na. Isa pa itong paraan ng pagtatakda ng mga limitasyon pero nakatuon sa pagiging konstruktibo. Ipinapakita mo rito na hindi mo tinatalikuran ang pakikipag-usap. Ang tinatanggihan mo ay ang toxic na paraan ng komunikasyon. Lumalabas kang isang seryoso at makatuwirang tao. Dahil diyan, lalong nagiging kaawa-awa ang tantrum o pagwawala ng isang narcissist. Gusto niya ng gulo, ngayon din, pero ang inaalok mo ay kaayusan at tamang oras. Tinatanggalan mo siya ng pagkakataong pilitin kang sumunod sa emosyon sa mismong sandaling iyon. Kadalasan, kapag kalmado na siya, wala na siyang gustong pag-usapan. Dahil kapag walang emosyon, hindi gumagana ang manipulasyon at kadalasan, wala naman talaga siyang seryosong problema na kailangang talakayin. Ang buong problema ay nanggaling lang sa kagustuhan niyang ibato sa iyo ang lahat ng negatibo niyang nararamdaman. Ikalabinlimang pangungusap. Hindi ko naman hiningi ang iyong pagsang-ayon. Kadalasang kumikilos ang mga narcissist
na parang istriktong magulang o hukom. Sinasala nila ang mga desisyon mo, ang suot mo, pati na ang trabaho mo. Sasabihin nila, okay na, pero pwede pa sanang mas galingan. Umaasa silang magpupursige ka para makuha lang ang kanilang paghanga o papuri. Ang linyang ito ang sisira sa kanilang hierarchy. Ibababa mo sila mula sa pagiging hukom. Ang sinasabi mo, wala akong pakialam kung gusto mo yan o hindi. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Ito ang pinakamasakit na suntok sa isang narcissist sa kanilang pakiramdam ng kahalagahan. Akala pa naman niya, siya ang sentro ng iyong mundo. Pero ang totoo, kaya mo palang sumaya at maging matagumpay kahit wala ang kaniyang basbas o pahintulot. Ito ang malinaw na pagpapakita ng iyong kalayaan. Ika-16 na parirala. Tumutok tayo sa mga facts. Ang mga narcissist ay eksperto sa paggawa ng verbal salad. Bobombahin kanila ng mga argumentong walang kabuluhan, huhukayin ang mga isyu mula pa noong nakaraang dekada, at palipat-lipat ng usapan. Lahat ng iyan ay para guluhin at lituhin ka lang. Ang pariralang ito ay nagsisilbing angkla mo. Hindi ka nila mahihila patungo sa dagat ng kabaliwan at kalokohan. Ang facts ay hindi komportable sa narcissist dahil kadalasan hindi ito pabor sa kanila. Susubukan nilang mag-shift sa emosyon pero ibabalik mo lang sila sa mga datos. Kailangan mo rito ng disiplina. Huwag kang magpapadala sa kanilang mga provokasyon. Ulit-ulitin mo lang, iyan ay emosyon. Pero ito ang facts. Nagkasundo tayo ng alas 5, dumating ka ng alas 7. Period. Walang drama, purong tuyot at malamig na statistics lang. Wala silang depensa o laban dito. Ang ika-17 pahayag. Hindi na ako natatakot na mawala ka. Ito ay isa sa pinakamahuhusay na pahayag, pero dapat mo lang itong bigkasin kung handa ka na talaga. Ang kapangyarihan ng isang narcissist ay nakasalalay sa takot mo na ikaw ay iwanan o itakwil. Palagi niyang ipinaparamdam na wala kang kwenta, na makakahanap siya ng iba, at na mawawala ka kung wala siya. Sa sandaling mawala ang takot mo sa pag-alis niya, wala na siyang kontrol sa iyo. Tapos na ang laro. Kapag naunawaan niyang wala nang epekto ang banta ng hiwalayan, magpapanik siya. Maaari siyang biglang maging malambing, magsimulang magbigay ng mga regalo. Ito ang tinatawag na sugar show, pero huwag kang magpaloko. Kapag nabigkas mo na ang pahayag na iyan, wala nang balikan. Ito ay ang deklarasyon ng iyong kalayaan at independensya. Pang-18 pahayag. Hindi ko na pananagutan kung paano mo iniintindi ang mga sinasabi ko. Madalas, may sinasabi kang walang masama, pero babalik ta rin yan lahat ng narcissist. Kunwari, sinabi mong pagod ka lang, pero ang narinig niya, naiinip ka na sa kanya. Mag-uumpisa ka na namang magpaliwanag, hindi yun ang ibig kong sabihin. Tigil. Huwag na, sabihin mo itong linya. Dahil sa pagitan ng sinabi mo at ng intindi niya, may humaharang na filter, ang sarili niyang pananaw. Sirang-sira na ang filter na yan. Hindi ka mekaniko para ayusin yan. Alisin mo na sa sarili mo ang responsibilidad sa baluktot niyang pag-intindi. Napakalaking tipid yan sa energy at lakas mo. Hayaan mo siyang mabuhay sa sarili niyang interpretasyon. Problema na niya yan. Ang importante, alam mo kung ano ang sinabi mo at sapat na yon. Ika-19 na pahayag, hindi ko yan gagawin. Simpleng pagtanggi sa isang aksyon. Madalas kang gawing personal na utusan ng mga narcissist. Kunin mo ito, ibigay mo iyan.
Gawin mo para sa akin. Solusyonan mo ang mga problema ko. Sinasamantala nila ang iyong pagiging matulungin. Ang diretsong pagtanggi sa kahit anong kapritsyo niya ay matinding pag-aalsa. Mabibigla siya. Paano? Nagkaroon na ba ng sariling gusto ang isang function lang? Maghanda ka sa mga akusasyon na ikaw ay makasarili. Pero tandaan mo, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Normal lang na ayaw mong maging alipin. Ang linyang ito ay naglalagay ng malinaw na hangganan sa pagitan ng pagtulong at pagsasamantala. Handa kang tumulong, pero hindi ka handang magpaalipin. Kinaiinisan ng narcissist ang pagkakaibang yan, pero kailangan mo yan para mabuhay ka. At panghuli, ang pang-20 linya. Nakikita ko kung sino ka talaga. Ito na ang tinatawag na nuclear button. Ang pinakakinatatakutan ng isang narcissist ay ang mabunyag ang tunay nilang pagkatao. Sa kaibuturan ng kanilang puso, damang-dama nila ang hiya at kawalang silbi. Ang buong grandios nilang imahe ay maskara lang para itago ang kawalang laman na ito. Kapag sinabi mo itong linya ng mahinahon habang nakatingin sa kanilang mata, hinuhubad mo ang maskara. Para bang sinasabi mo, tapos na ang laro mo. Nakikita ko ang munting takot na bata sa loob mo. Nakikita ko ang mga manipulasyon mo. Nakikita ko ang mga kasinungalingan mo. Ito ang pwedeng mag-trigger ng pinakamatinding narcissistic rage. Kaya mag-ingat ka at siguraduhin mong ligtas ka. Pero sa aspetong psikolohikal, ito ang sandali ng iyong ganap na tagumpay. Hindi ka na manonood sa kanyang teatro. Isa ka ng kritiko na nakakakita ng pangit na pag-arte ng artista. Pagkatapos nito, tuluyan nang mawawala ang epekto ng kanyang kapangyarihan. Heto na ang 20 pahayag. Ang bawat isa dito ay nagsisilbing pundasyon, isang matibay na blok sa pagtatayo ng inyong personal na mga hangganan. Kailangan ng tapang para gamitin ang mga salitang ito. Sa unang pagkakataon, natural lang na manginig ang inyong boses at bumilis ang tibok ng inyong puso. Lalabanan ito ng narcissist. Doble kayod nilang susubukan na basagin ang inyong depensa. Ngunit tandaan, ang kanilang reaksyon ay patunay lamang na tama ang inyong ginagawa. Titigil na kayo sa pagiging sunod-sunuran at magiging ganap na kayong individual. Ang pinakamahalaga ay hindi lang ang pagsambit ng mga salita, kundi ang paniniwala sa mga ito. Ang maniwala sa karapatan ninyong magsabi ng hindi, magkaroon ng sariling opinyon, at mamuhay ayon sa gusto ninyo. Mga kaibigan, alin sa mga pahayag na ito ang tila pinakamahirap bigkasin para sa inyo? At alin naman ang handa na ninyong gamitin simula ngayong araw? Mag-iwan ng komento, pag-usapan natin ito. Kung nakatulong ang video na ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Malaking tulong ito para makagawa pa kami ng mas maraming mahahalagang nilalaman. Mag-ingat kayo at tandaan, mas matapang at mas malakas kayo kaysa sa inaakala ninyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video.